Paano ako natuto maging matatag na landlord sa mga pagkakamali ko? Example, nagkamali ako sa pagtanggap ng tenant. Ginawa ko, tinandaan ko yung pagkakamaling yon at hindi ko na muling inulit pa. Hindi man perfect yung mga sumunod na tenant. At least maayos-ayos na sila. Hindi na sakit sa ulo. At tinanggap ko rin ang bawat pagkakamali ko. Pinatawad ko kaagad ang sarili ko. Hindi ako nagmukmuk sa sulok at umiyak ng 1 linggo at 1 buwan. Isang gabi lang ako pag umiiyak. Pag may malaki akong pagkakamali. After nun, bumabangon na ako ng mas malakas. At lahat ng pagkakamali ko, tinatandaan ko yan. Sa puso't isip ko, nakabaon yan. Para sa susunod, hindi ko na gagawin yan. Kasi mali nga yan. Itatapong ko na yan. Bahagi na lang yan ng kwento ko. Ang gagawin ko, uupuan ko. Ano? Sa susunod, ang dapat kong gawin para maitama to. Para maging malinaw sa akin. Okay, next time, i-screen ko na maigi yung tenant. Hindi na ako basta tatanggap. Lalo na yung tenant na nagmamadali. Gusto na kaagad lumipat. Ngayon na, hindi ko yan tatanggapin. Pipili akong maigi ng tenant. Aalamin ko ang kakayahan nila. Kung may kakayahan ba sila magbayad. Ganun na ang gagawin ko. At hihingian ko sila ng 1 month advance at 2 month security deposit bilang protection pag may naiwan silang bills at na-damage sa unit. So yan ang nagpatatag sa akin ka-landlord. Mga pagkakamali ko at pagpapatawad ko kaagad sa sarili ko. At pagbangon ko ng matibay at hindi puro awa, pinapatupad ko ng maayos kung ano ang nakatala sa house rules ko at contract ko, please. Para maging maayos ang pagpapatakbo ko sa paupahan. Dahil ang paupahan ay sumasalamin kung anong klase kang landlord, kung anong klase kang leader sa paupahan mo. Ay leader naman talaga tayo, mga landlord. Dahil tayo ang namumuno dyan sa paupahan natin para maging maayos, mapayapa at komportable lahat ng tenant na nakatira dyan.